Upper Room, Philippines. This is the Lord's touch. To show His love to God's family and His people. Isang mapagpalang araw po sa lahat po ng mga tagapanood po ng video na ito. Ako po pala si Kuya Ian at pangungunahan ko po kayo sa isang maikling Bible exhortation and testimony. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Isaiah chapter 41 verse 10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Isa po ito sa mga pangako ng ating Panginoon na pinangahawakan ko at pangahawakan ko po habang buhay. Back 2014, when I was first working in the Middle East, I was clinically diagnosed with anxiety and depression. I committed multiple times suicide, and I was prescribed with numerous prescriptions and medications. I even also went to a lot of therapies. However, none of them delivered me and healed me. There was one night po mga kapatid when I tried to test the Lord because I was out of my wit. I was at the bottom. I was helpless and very hopeless. I challenged the Lord. Sabi ko, Lord, kung totoo ka, patunayan mo. Tulungan mo ako dito. Then, I tried to open the Bible. At gaya po na nabasa po natin mga kapatid, ito po ang mga salita ng ating Panginoong Diyos na tumimo po sa aking puso. When God said, "Fear not, for I am with you," lumakas po ang aking loob. Nabigyan po ako ng pag-asa na hindi ko po nakuha sa mga gamot at sa mga therapy. I'm not saying po na mali po magpagamot at magpa-therapy. Go on if it helps you. However po, iba't iba po tayo ng pagpapagaling. In my case po, I was holding to the promises of God. I was putting my full trust to Him in His Word and in His promises. Gaya po na nasusulat po, I was not dismayed kasi alam ko na buhay ang Diyos dahil nangusap siya sa akin. Isa lamang po ako makasalanan tao, subalit pinili po ako ng Panginoong Diyos na kausapin niya at bigyan ng pag-asa at panibagong buhay. It took me 3 years po to be completely healed. There was one time po na gusto ko na rin sumuko, subalit palagi po akong pinapalalahanan po ng ating Panginoong Diyos. Sabi po niya dito, I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. There was one time po mga kapatid na hindi ko na malayan. Sabi ko, praise God. Wala na po akong anxiety. Wala na po akong depression. It took me 3 years to offer my life and completely be used for His glory. Habang ako po ay nagpapagamit sa ating Panginoong Diyos, habang ako po ay naglilid po ng ministry at inalay ko po ang buhay upang maglingkod sa Kanya, hindi ko na po namalayan na pinagaling na po ako ng ating Panginoong Diyos. Purihin po siya sa Kanyang mga pangako at katapatan sa buhay natin. Babasahin ko po ang Philippians chapter 4 verses 6 to 7. And I pray po na ito din po ang mga verses na panghawakan at ito din po ang kapaparaanan at ways ng ating Panginoong Diyos upang makamtan natin ang kapayapaan na hindi kailanman kayang ipaliwanan ng mundo. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ito po ang pangako ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Huwag po tayong mabalisa sa kahit anumang bagay, subalit tayo po maging mapanalanginin at ialay po ang ating mga nais po ng ating mga puso at magpasalamat po tayo sa Kanya. At ipagkakaloob po ng ating Panginoong Diyos ang kapayapaan na hindi kailanman kayang ipaliwanag ng mundo. And not only that, He will also guard our hearts and our mind in the likeness of our Lord Jesus Christ. Purihin po ang ating Panginoong Diyos, dito lamang po at hanggang sa muli.